Isang pangako na tumagal ng 50 taon, ang hindi malilimutang kuwento ng Saudi at Pilipinas. Sa kasalukuyan, nagkakagulo ang media sa buong gitnang silangan. Nagpatawag ng isang madaliang press conference ang hari ng Saudi Arabia sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bansang ito, nakumpirma ko kung gaano nakalaki ang puno na itinanim natin. 50 taon na ang nakalipas, sabi ng hari, na may luha sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang mga kasama ay hindi makapagsalita sa tindi ng kanilang emosyon. Ano nga ba ang nangyari? Ang lahat ay nagsimula 4 na araw na ang nakalipas. 2:00 ng madaling araw, ang Royal Private Jet na patungong Tokyo ay biglang nagkaroon ng problema sa makina. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan itong mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Ngunit pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, isang mas malaking krisis ang dumating. Ang punong tagapayo ng hari ay biglang inatake sa puso sa loob ng cabin. 5 minuto na lang ang natitira sa golden window para mailigtas siya sa isang dayuhang lupain, sa isang sangang daan ng buhay at kamatayan. Ang mga sumunod na pangyayari ay habambuhay na mag-iiwan ng marka sa hari at sa kanyang mga kasama. Mula ngayon, ako mismo ang magkukuwento sa inyo ng hindi kapanipaniwalang 72 oras na iyon. O si Rashid Al Faisal, ang hepe ng Royal Guard ng Saudi Arabia. 30 taon na akong naglilingkod sa kanyang kamahalan. Sa mga taon na iyon, hindi lang gitnang silangan ang aming nilakbay, kundi pati na rin ang Europa, Amerika at Asya. Kahit saan man kami magpunta bilang Royal Guard, palaging may kaba. Pero wala ni isang pagkakataon ang tumumbas sa gabing iyon. Isang gabi na nagpamukhang walang saysay sa 30 taon kong karanasan. Oktubre, Timsi, 2025. 11:00 ng gabi, umalis kami mula sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Isa itong opisyal na pagbisita kasama ang kanyang kamahalan, ang kanyang mga tagapayo at 12 miyembro ng security team, kabilang ako. Ang aming destinasyon ay Tokyo, Japan. Inimbitahan ang hari na dumalo sa G20 Summit at nakatakdang magbigay ng keynote speech bilang kinatawan ng mga bansa sa gitnang silangan. Naging maayos ang biyahe. Tinawid namin ang Persian Gulf, dumaan sa ibabaw ng Pakistan, at pumasok sa airspace ng silangang Asya. Binabasa ng hari ang kanyang talumpati. Inaayos ng mga tagapayo ang mga dokumento para sa kumperensya, at ako naman ay nasa huling pagsusuri ng security plan para sa Tokyo. Bandang 1:30 ng madaling araw, biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang eroplano. Akala namin ay turbulence lang, ngunit binuksan ng kapitan ang intercom. Iba ang kanyang boses. Sinabi niyang may nakitang matinding overheating sa kaliwang makina at kailangan naming lumapag agad sa pinakamalapit na paliparan. Agad akong tumakbo sa cockpit. Nakalatag ang mapa sa harap ng co-pilot. Ang pinakamalapit na international airport ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas, sabi niya. Aabutin lang ng 40 minuto para makarating doon. 2.5 oras pa bago makarating sa Tokyo. At mas matagal kung babalik sa Hong Kong o lilipat sa ibang destinasyon. Wala kaming pagpipilian. Nang iulat ko ang sitwasyon sa hari, naging seryoso ang kanyang mukha. Isang tagapayo ang hindi maitago ang pagkainis. Sa Pilipinas, sa maliit na islang iyon tayo lalapag. Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Marahil ay hindi ito isang lugar na lubos na nakauunawa sa protokol at respeto na nararapat sa Saudi Royal Family. Nag-ulat ng emergency ang kapitan sa control tower ng NAIA at dito
nagsimula ang mga sorpresa. Ang boses mula sa tower ay nagsasalita sa perpektong Arabic. Hindi lang matatas, kundi may kasama pang accent ng Riyadh. Kahit saan sa Europa, Ingles ang gamit, pero sa isang paliparan sa Asia, Arabic ang narinig namin. Agad na simulan ang emergency landing procedure, ang runway ay handa na. Tiniyak na rin namin na naka-standby ang medical teams at fire trucks, mahinahong sabi ng air traffic controller. Sa loob lamang ng 40 minuto, sinabi nilang handa na ang lahat. Ang paglapag ay napakakinis. Hindi mo aakalaing may problema sa isang makina. Sa magkabilang gilid ng runway, 5 fire truck at 3 ambulansya ang nakaantay. Sa kabutihang palad, walang sunog o anumang insidente. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, 2:15 ng madaling araw, isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa amin. 20 tauhan na nakasuot ng malinis na suit ang nakahanay. Lahat sila ay magalang na yumuko at bumati sa paraang Arabo. Ang lalaking nasa unahan na mukhang nasa edad 40 ay matatas na nagpakilala sa Arabic. Siya raw si Ginoong Jose Reyes, ang pinuno ng NAIA Special Dignitary Services. Nagsilbi raw siya bilang isang executive sa isang malaking kumpanya sa Riyadh sa loob ng 10 taon. Napaka-perpekto ng kanyang pananalita. Inakala kong lumaki siya sa gitnang silangan. Sinabi ni Ginoong Reyes na isang special na VIP lounge ang inihanda para sa kanyang kamahalan, kumpleto sa halal na pagkain at isang prayer room. Maging ang wheelchair na inalok sa hari ay may nakaukit na sagisag ng royal family ng Saudi. Paano nila nagawa ang lahat ng paghahandang ito sa loob lamang ng 40 minuto? Hindi ko lubos maisip. Ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod. Bawat isa sa aming delegasyon ay binigyan ng isang tasa ng mainit na inumin. Ito ay tradisyonal na karakti. May mga robot na gumagalaw para magbigay ng direksyon at mga digital screen na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon. Ang immigration check ay mas mabilis pa. Isinagawa ito sa isang espesyal na VIP area. Magalang na ginabayan kami ng opisyal gamit ang Arabic. Wala pang 2 minuto, tapos na ang passport verification. Mas mabilis pa kaysa sa Dubai Airport. O baka mas mahusay pa. Ang aming mga bagahe ay nakaayos na nang kami ay dumating. Bawat maleta ay may label na may pangalan ng may-ari sa Arabic at Ingles at mayroon ding sagisag ng royal family. Sino at kailan ginawa ang lahat ng ito? Isang malaking misteryo. Magalang na nagtanong si Ginoong Reyes kung maaari ba siyang magrekomenda ng isang hotel sa Maynila. Sinabi niya na may ilang hotel na mayroong royal suites, may mga staff na nagsasalita ng Arabic at may hiwalay na halal kitchen. Paliwanag niya, madalas daw gamitin ito ng mga maharlikang pamilya mula sa gitnang silangan. Paglabas namin ng airport, isa na namang sorpresa ang naghihintay. 5 sasakyang Maybach ang nakahilera kapareho ng ginagamit ng Saudi royal family. Bawat driver ay nakasuot ng suit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan, may nakahandang mineral water at mga datiles. Pabulong na sinabi sa akin ng hari, ang lugar na ito ay mas handa kaysa sa inaakala natin. Tumango ako. Kahit na ito ay isang kapuspalad na emergency landing, ang protocol para sa royal family ay hindi nagkulang, bagkus ay lumampas pa sa aming inaasahan. Nagsimulang umandar ang mga sasakyan. Kahit mag-aalas 3 na ng madaling araw, may mga sasakyan pa rin sa expressway. Habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng Maynila sa labas, doon ko napagtanto kung gaano kami kaignorante tungkol sa Pilipinas. Pagpasok namin sa Skyway, ang tanawin sa labas ay nagpahanga sa lahat.
Mga nagtataas ang gusali, maayos na mga kalsada, at walang tigil na daloy ng sasakyan. Mag-aalas 3 na ng umaga, ngunit gising na gising pa rin ang lungsod. Nakatingin ang hari sa bintana nang bigla siyang nagsabi, "Huminto!" Nagulat ang driver at dahan-dahang nagpreno. May nakita siyang isang malaking signboard sa isang construction site sa gilid ng daan. Sa isang asul na background, may nakasulat na puting mga letra, CDCP, Construction and Development Corporation of the Philippines. Matagal na tinitigan ng hari ang signboard, CDCP, mahina niyang sabi, "Palaging binabanggit ng aking ama ang pangalang yan." Biglang may kumirot sa aking puso. Ang ama ng hari, ang yumaong hari, ay pumanaw noong 1980s. Ang tinutukoy niya ay isang kwento mula pa noong mahigit 45 taon na ang nakalipas. Muling umandar ang sasakyan. Ngunit patuloy na nakatingin sa labas ang hari. Dahan-dahan siyang nagsimulang magkwento. Taong 1973 noon, sabi niya, "Hindi pa ako pinapanganak. Ngunit narinig ko na ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng aming kaharian. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang kaming yumaman dahil sa langis. Kailangan naming magtayo ng isang malaking daungan at mga pasilidad pang-industriya sa Jubail. Maraming kumpanya mula sa Europa ang pumila, ngunit lahat sila ay mayabang at may halong pagmamaliit sa mga Arabo. Ngunit iba ang mga taga-Pilipinas nang dumating ang mga inhinyero mula sa CDCP. Sa Saudi Arabia, patuloy ng hari, nagulat ang lahat dahil napakabata nila. Ang presidente ng kumpanya ay nasa edad 40 lang at ang mga technical staff ay nasa 20 hanggang 30 anyos. Ang mga taga-Europa ay nagpadala ng mga matatandang eksperto, samantalang ang Pilipinas ay nagpadala ng mga kabataan. Nag-alala ang aking ama. Maipagkakatiwala ba niya ang isang malaking proyekto sa mga kabataang ito? Ngunit sabi niya, iba ang kislap sa kanilang mga mata. Nakita niya ang determinasyon, kaya't nagpasya siyang bigyan sila ng pagkakataon. Bigla kong naalala ang aking ama. Nasa Jubail din siya noon. Hindi bilang empleyado ng construction company, kundi bilang isang supervisor mula sa gobyerno ng Saudi. Naalala ko ang mga kwento niya noong bata pa ako. Ang mga Pilipino ay talagang mga baliw. Palagi niyang sinasabi, nagtatrabaho sila sa ilalim ng 52 degree na init ng disyerto araw at gabi. Sa panahon ng Ramadan, habang kami ay nagpapahinga sa araw, sila ay patuloy sa pagtatrabaho. Hindi alintana ang bumubuhos na pawis. Ang halaga ng kontrata noon ay napakalaki, libu-libong milyong dolyar. Para sa Pilipinas noon, ito ay isang proyektong nakataya ang kapalaran ng bansa. Kung mabigo sila, babagsak sila. Ngunit, nagtagumpay ang mga Pilipinong inhinyero. Ang mahirap na islang pinagkatiwalaan ng kanyang ama, 50 taon na ang nakalipas, ay ganap nang nagbago. Habang tinatawid namin ang tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig, ang tanawin ay talagang kamangha-mangha. Ang mga skyscraper sa magkabilang pampang ay walang katapusan. Lahat ay nagniningning, maging ang mga tulay ay pinalamutian ng mga ilaw. Paano nakapagtayo ng ganitong lungsod ang isang maliit na islang walang likas na yaman tulad ng langis? Pabulong na tanong ng isa sa mga tagapayo. Ganoon din ang nasa isip ko. Ang Saudi Arabia ay may langis. Ang UAE at Qatar ay mayroon din. Ngunit ano ang mayroon? Ang Pilipinas. Pagpasok namin sa Bonifacio Global City, BGC, mas lalo kaming namangha. Ang mga kumpol ng nagtataas ang gusali ay maihahalintulad sa Manhattan, New York. Kahit pasado alas 3 na ng umaga,
Maliwanag pa rin ang mga kalsada. Ang mga convenience store ay bukas at may mga taong pumapasok at lumalabas. Nakita namin ang mga logo ng Ayala Corporation at SM sa mga dambuhalang gusali. Ito ang mga kumpanyang gumagawa ng marami sa mga produktong ginagamit namin. Alam naming mga kumpanyang Pilipino ito. Ngunit iba ang pakiramdam na makita ang kanilang napakalalaking headquarters. Ipinaliwanag ni Ginoong Reyes na ang lugar na ito, ang BGC, ang puso ng ekonomiya ng Pilipinas. Dito nagtitipon ang mga opisina ng mga world-class na kumpanya at mga institusyong pampinansyal. Daan-daang libong tao ang nagtatrabaho dito araw-araw. Sa wakas, nakarating kami sa aming hotel, ang Grand Hyatt Manila, isang napakataas na gusali na landmark sa BGC. Mula sa entrance, nakahanay na ang mga empleyado para salubungin kami. Ang karangyaan ng lobby ay maihahambing sa Burj Al Arab sa Dubai. Nakakagulat na 5 sa mga empleyado ay matatas magsalita ng Arabic. Ang general manager ay bumati sa amin sa perpektong Arabic. Sinabi niyang nag-aral siya ng hotel management sa Dubai sa loob ng 12 taon. Ang aming royal suite ay nasa isang napakataas na palapag. Habang naglalakad kami sa pasilyo, napansin namin ang mga painting na nakasabit sa dingding mga tanawin ng disyerto sa gitnang silangan. Malinaw na may nag-abala na palitan ang mga ito para sa amin. Pagbukas ng pinto ng suite, lahat kami ay napahinto sa paghinga. Ang tanawin ng Metro Manila sa gabi mula sa bintana ay nakakabighani. Ang walang katapusang ilaw mula sa mga gusali, ang mga tulay na tumatawid sa mga ilog, at ang mga ilaw ng sasakyan na patuloy na gumagalaw. Ito ay isang buhay na lungsod. Sa loob ng kwarto, mayroong orasan na nagsasabi ng oras ng panalangin ng mga Muslim at isang kompas na nakaturo sa direksyon ng Mecca. Sa loob ng drawer sa tabi ng kama, maingat na nakalagay ang isang kopya ng banal na Quran. Matagal na tumayo ang hari sa tabi ng bintana. Hindi natin lubos na kilala ang Pilipinas. Mahina niyang sabi. Ang lugar na ito ay kahanga-hanga. Tumango ako. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap na nagbago ang aming pananaw. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa labas ng bintana, gising pa rin ang Maynila. Patuloy kong naiisip ang mga batang Pilipino na pinagkatiwalaan ng yumaong hari 50 taon na ang nakalipas. Sila ang nagtayo ng kamanghamanghang lungsod na ito. Kinabukasan bandang 9:00 ng umaga, ipinaalam sa amin na aabutin ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano. Napilitan kaming manatili ng 1 pang araw. Ngunit sinabi ng hari na ayos lang. Gusto pa raw niyang makita ang lungsod. Ang aming almusal ay halal certified Arabic bread, keso, oliba at mainit na mint tea. Ang chef ay mula sa Jordan at 18 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Pagkatapos ng tanghalian, naglakad-lakad kami sa paligid. Malinis ang mga kalsada at maayos ang mga tao. Ang mga babae ay malayang nakakapaglakad ng mag-isa, isang tanawin na bihira sa gitnang silangan. Ramdam ang kaligtasan sa hangin. Bandang 3:00 ng hapon, bumalik kami sa hotel. May isang espesyal na regalo na naghihintay sa amin. Isang maliit na kahon na naglalaman ng isang itim at puting litrato mula 1973. Ito ay larawan ng yumaong hari habang binibisita ang construction site ng CDCP sa Jubail. Sa tabi niya ay nakatayo ang mga batang inhinyerong Pilipino. Ipinaliwanag ng General Manager na ito ay mula sa Saudi Embassy sa Maynila bilang paggunita sa 50 taon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Matagal na tinitigan ng hari ang litrato. Hindi siya nagsalita, ngunit sapat na ang kanyang mga mata para sabihin ang lahat. 6:00 ng gabi,
Naghapunan kami sa Arabic restaurant ng hotel. Ang chef, isang Syrian na 15 taon nang naninirahan sa Pilipinas, ay personal na lumapit sa amin. Sinabi niyang ligtas manirahan sa Pilipinas at dito na nag-aaral ang kanyang mga anak. Habang kumakain, biglang nagtanong ang hari, "Rashid, sinabi mo na ang iyong ama ay nasa Jubail din, hindi ba?" "Opo, kamahalan," sagot ko. Isa siyang supervisor ng gobyerno at nakatrabaho niya ang mga inhinyerong Pilipino. "Ano ang sinasabi niya tungkol sa kanila?" tanong ng hari. "Palagi niyang sinasabi na iba ang mga Pilipino," sagot ko. "Hindi sila nagrereklamo, hindi sumusuko, at tumutupad sa kanilang pangako." Tumango ang hari. Iyon ang nagtayo sa lugar na ito. Isang kultura ng pagtupad sa pangako. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Ang isang pangako, 20 taon na ang nakalipas ang nagbunga sa lungsod na nakikita namin ngayon. Pagkatapos ng hapunan, nagpulong ang hari at ang kanyang mga tagapayo. 9:00 ng gabi, bumalik na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Naligo ako at nanood ng balita. Isang international channel na may Arabic subtitles. Mga balita tungkol sa medical technology, semiconductor industry, at kultura ng Pilipinas. Mula sa bintana, napakaganda pa rin ng Maynila. Naalala ko ang aking ama na pumanaw 10 taon na ang nakalipas. Sana ay nakikita niya ito. Ang mahirap na islang pinuntahan niya noon ay naging ganito na. Ang mga kabataang nakatrabaho niya ang nagtayo ng lungsod na ito. 11:00 ng gabi, tahimik na ang hotel. Inaayos ko sa aking isip ang schedule para bukas. 10:00 ng umaga, aalis patungong airport. Darating sa Tokyo ng tanghali. Lahat ay tila ayon sa plano. Pagod na ako. Ang tensyon mula sa emergency landing at ang pagod sa buong araw ay bumabalot sa akin. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Ang huli kong nakita ay ang mga ilaw ng Maynila. Napakapayapa, ngunit hindi ko alam na sa loob lamang ng 4 na oras, ang kapayapaang iyon ay madudurog at ang sandaling iyon ay magbabago sa aming lahat at magbibigay ng bagong kahulugan kung ano ang Pilipinas para sa amin. 11:30, mahimbing na akong natutulog sa aking panaginip. Kasama ko ang aking ama sa disyerto. Pinapanood ang mga batang inhinyerong Pilipino na nagtatrabaho. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, "Tandaan mo ang mga taong ito. Isang araw, babaguhin nila ang mundo." 3:02 ng madaling araw, tumunog ang aking telepono. Isang sigaw ang narinig ko. Dito nagsimula ang pinakakritikal na sandali sa 30 taon kong paninilbihan. "Hepe Rashid," nanginginig ang boses sa kabilang linya, ang kanyang kamahalan. "Bilisan mo! Si Ginoong Abdullah, ang tagapayo." Wala na akong oras para magbihis. Nakapaa at nakapajama, nagmadali akong lumabas ng kwarto. Si Ginoong Abdullah, 72 namang taong gulang, ang pinakamatandang tagapayo ng hari. Naglilingkod na siya sa royal family mula pa sa panahon ng yumaong hari. Patakbo kong tinahak ang pasilyo. Bukas ang pinto ng kwarto ng tagapayo. Sa loob, naroon ang isang eksenang nagpahinto sa aking paghinga. Nakahandusay si Ginoong Abdullah sa sahig, maputla, at basang-basa ng malamig na pawis. Mahigpit niyang hawak ang kanyang dibdib. Nandoon na ang doktor ng royal family, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Mukhang acute myocardial infarction," sabi ng doktor. "Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Paubos na ang oras." Dumating ang hari, nakapajama rin. Nagtipon ang lahat. "Nakatawag na ba kayo sa Royal Hospital sa Riyadh?" tanong.
ng isang tagapayo. Umiling ang doktor. Nasa Pilipinas tayo. 9 oras ang biyahe papuntang Riyadh. Kailangan natin siyang dalhin sa isang ospital dito, ngayon din. Biglang tumahimik ang lahat. Isang ospital sa Pilipinas, hindi namin alam ang sistema ng kalusugan dito. Mapagkakatiwalaan ba ito? Kung may mangyaring masama, sino ang mananagot? Ang sakit, ungol ni Ginoong Abdullah. Nagsisimula nang mangitim ang kanyang mga labi. Wala nang oras para mag-atubili. Tawagan ang front desk. Sigaw ko sa isang katulong. Tumawag ka ng ambulansya ngayon na. Nanginginig na idinayal ng katulong ang numero. Emergency. Inatake sa puso ang isang bisita. Sabi niya sa Arabic. Nakakagulat. Ang sagot mula sa kabilang linya ay sa matatas na Arabic din. Naiintindihan po. Papunta na ang aming in-house emergency medical team. Tinawagan na rin namin ang St. Luke's Medical Center. Darating sila sa loob ng 3 minuto. In-house medical team? Hindi ako makapaniwala, pero wala kaming magawa kundi maghintay. Eksaktong 2 minuto at 47 segundo, bumukas ang pinto. 4 na paramedic ang pumasok na may dalang kumpletong kagamitan. Isang babae na mukhang leader ng grupo ang lumuhod sa tabi ni Ginoong Abdullah. Ginoong Abdullah, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya sa perpektong Arabic. Mabilis at tumpak ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang blood pressure, naglagay ng ECG pad sa dibdib, irregular heartbeat, bumabagsak ang BP, sabi niya sa kanyang mga kasama. Nagkabit sila ng oxygen mask at sinimulan ang IV line. Wala pang 1 minuto, tapos na ang lahat. May kinuha siyang tablet at may tinawagan. Ilang sandali, lumitaw sa screen ang isang lalaki na nakasuot ng puting coat. Ako si Dr. Miguel Santos mula sa Emergency Medicine Department ng St. Luke's Medical Center. Sabi niya sa matatas na Ingles. Nakikita ko ang live feed ng ECG ng pasyente. Ito ay isang malinaw na kaso ng acute myocardial infarction. 5 minuto na lang ang natitira sa golden window. Kailangan niyo siyang dalhin dito ngayon din. Tumingin ako sa hari. Nakatitig siya sa doktor sa screen. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, nakita natin kung paano nila tayo tratuhin kahapon. Magtiwala tayo sa kanila. Mabilis na isinakay si Ginoong Abdullah sa isang stretcher. Naghihintay na ang elevator. Walang hinto. Diretso sa ground floor. Pagdating sa lobby, isang modernong ambulansya na ang nakaantay. Umaandar na ang makina. Sumama ako sa ambulansya. Sa loob, para itong isang maliit na ICU. Habang umaandar ang ambulansya, isa na namang himala ang nangyari. Ang lahat ng traffic light sa aming daraanan ay nagiging berde. Ito ang aming green wave system, paliwanag ng driver. Sinusubaybayan nito ang lokasyon ng mga ambulansya at automatikong inaayos ang mga traffic lights. Lahat ng sasakyan sa daan ay tumabi. Walang busina, walang pagkainis. Natural na nagbigay daan ang lahat. Sa loob ng ambulansya, patuloy ang paggamot. Sumusunod ang babaeng paramedic sa mga utos ni Dr. Santos sa tablet. Nagiging stable na ang blood pressure, ulat niya. Ginoo, konting tiis na lang po, sabi niya habang hawak ang kamay ni Ginoong Abdullah. Eksaktong 4 na minuto at 58 segundo, nakarating kami sa ospital, 3:35 ng madaling araw. 10 medical staff ang naghihintay sa entrance. Si Dr. Santos mismo ang sumalubong sa amin. Handa na ang lahat. Diretso na tayo sa operating room. Sumunod ako sa kanila. Ang pasilyo ay maliwanag at ang sahig ay kumikinang. Lahat ng karatula ay may salin sa Filipino, Ingles at Arabic. Dinala ako sa isang waiting room.
kung saan naghihintay na ang hari at ang iba pa. Sa dingding, may isang malaking screen at sa screen na iyon, nagsimulang lumabas ang isang hindi kapani-paniwalang imahe, ang live feed mula sa loob ng operating room. Bahagi po ito ng aming transparent medicine policy, paliwanag ng isang nurse. Kung gusto ng pamilya, maaari nilang panoorin ang operasyon. Tumingin kaming lahat sa screen. Ang operating room ay parang cockpit ng isang spaceship. May 6 na malalaking monitor at isang robotic arm na nakasabit sa kisame. AI-assisted robotic arm po iyan, sabi ng nurse. Itinatama nito ang anumang panginginig sa kamay ng doktor para sa mas mataas na katumpakan. Nagsimula ang operasyon. Mula sa pulso ni Ginoong Abdullah, ipinasok ni Dr. Santos ang isang manipis na tubo sa screen. Malinaw na nakikita ang mga ugat ng puso ng tagapayo. Nakita ko na ang bara, sabi ni Dr. Santos. Pinalaki niya ang imahe. Isang ugat ang halos 90% ng sarado. Dito ipinasok ng doktor ang isang parang lobo at dahan-dahang pinumpa. Lumuwag ang ugat. Pagkatapos, nagpasok siya ng isang stent, isang maliit na metal mesh tube para hindi na ito muling sumarado. Sa isang iglap, ang saradong ugat ay bumukas. Ang pulang dugo ay muling dumaloy ng malaya. Ang heartbeat ni Ginoong Abdullah sa monitor ay naging regular na. Ngunit hindi pa tapos si Dr. Santos. Sinuri niya ang iba pang mga ugat at may nakitang isa pang makitid na bahagi. Tumawag siya sa waiting room. Kamahalan, sabi niya sa hari. May isa pa pong ugat na may problema. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, malaki ang panganib na muli siyang atakihin sa loob ng ilang buwan. Gawin mo, sagot ng hari. Nandito na rin lang tayo. Hindi natin pwedeng iwanan na hindi tapos. Isinagawa ni Dr. Santos ang pangalawang procedure. Matagumpay itong natapos. Tapos na ang operasyon. Anunsyo ni Dr. Santos, kabuuang oras. 1 oras at 42 minuto nang ilabas si Ginoong Abdullah mula sa operating room. Gising na gising siya at nakangiti. Rashid, ayos lang ako. Walang sakit, sabi niya. Hinawakan ng hari ang kanyang kamay, namumula ang mga mata. Naging matagumpay ang operasyon, sabi ni Dr. Santos. Dahil sa pulso ginawa ang procedure, mabilis ang magiging recovery niya. Sa loob ng 6 na oras, makakalakad na siya. Sa loob ng 2 araw, pwede na siyang lumabas. 2 araw? Sa Saudi, aabuti ng 1 linggo bago makalabas sa ospital para sa ganitong operasyon. Dinala si Ginoong Abdullah sa isang recovery room na parang hotel suite. Ang pinakakahanga-hanga ay ang isang hologram na lumulutang sa kisame, isang 3D na imahe ng puso ni Ginoong Abdullah na tumitibok sa real time. Minomonitor po iyan ng AI 24,007, paliwanag ng isang nurse na matatas mag-Arabic. Kung may anumang abnormalidad, aalertuhan ang medical staff sa loob ng 0.1 segundo. Bandang 5:00 ng umaga, lumabas ako sa pasilyo. Sumisikat na ang araw sa Maynila. Lumapit sa akin ang isang staff ng ospital na may dalang dokumento. Ito po ang bill para sa operasyon. Kinakabahan kong tiningnan ang halaga. Kabuuan, 560,000 Philippine pesos. Katumbas ng halos 10,000 US dollars. Tiningnan ko ulit, baka nagkamali ako. Sa Saudi, ang ganitong operasyon ay aabot ng 150,000 US dollars. Sa Amerika, mahigit 300,000 US dollars. Sigurado po ba kayo dito? Tanong ko. Opo. Tama po iyan, ngiti ng staff. Kahit na world class ang aming teknolohiya, makatwiran po ang aming mga singil. Iyan po ang aming healthcare system. Ipinakita ko ito sa hari. Matagal niyang tinitigan ang numero. Iba ang lugar na ito, mahina niyang sabi.
Nangunguna ang kanilang teknolohiya, ngunit wala silang kasakiman. Ang layunin nila ay magligtas ng buhay, hindi kumita ng pera. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. 60 taon na ang nakalipas, tinulungan namin ang isang mahirap na Pilipinas. Ngayon, iniligtas ng Pilipinas ang isa sa amin at hindi humingi ng malaking kapalit. Ito ang tunay na kahulugan ng pagtanaw ng utang na loob. Kinahapunan, dinalaw namin si Ginoong Abdullah. Nakaupo na siya sa kama at kumakain. Parang hindi siya ang taong nag-aagaw buhay kagabi. Dumating si Dr. Santos para sa kanyang rounds. Mas mabilis pa sa inaasahan ang recovery niya, sabi ng doktor. Bukas ng hapon, pwede na siyang umuwi. Nagtanong ang hari, "Doktor, narinig ko nasa Amerika ka nagsanay. Bakit ka bumalik sa Pilipinas?" Sa Amerika, sagot ni Dr. Santos, ang mayayaman lang ang nakakakuha ng pinakamahusay na paggamot. Dito sa Pilipinas, kahit isang taxi driver ay maaaring makatanggap ng parehong paggamot tulad ng isang CEO ng kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging doktor, hindi para sa pera, kundi para magligtas ng buhay. Pag alis namin sa ospital, biglang nagsalita ang hari, "Rashid, gusto kong makilala ang presidente ng CDCP ngayong gabi, kung maaari." Agad na kumilos ang aming staff. Pumayag agad ang CDCP. Alas 6 ng gabi, dumating sa hotel si G. Enrique Sandoval, ang presidente ng CDCP. Personal siyang sinalubong ng hari. Natatandaan niyo pa ba ang Jubail Port noong 1973? Tanong ng hari. "Opo, kamahalan," sagot ni G. Sandoval. "Ang proyektong iyon ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng aming kumpanya at sa kasaysayan ng engineering sa Pilipinas. Alam namin kung gaano naghirap ang inyong mga nauna sa amin sa disyerto," sabi ng hari. "Kamahalan," sagot ni G. Sandoval, "kung hindi nagtiwala ang Saudi royal family sa amin noon, wala ang CDCP ngayon. Wala ang Pilipinas ngayon. Kamahalan," sabi ni G. Sandoval, "nais kong ipakilala sa inyo ang isang tao." Inilabas niya ang kanyang tablet. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki. Siya si Engre Antonio de la Cruz, 83 taong gulang. "Kamahalan, isang malaking karangalan na makita kayo," nanginginig na sabi ng matanda. "Nasa Jubail ako noong 1973. 28 taong gulang pa lang ako noon." Namula ang mga mata ng matanda. "Napakahirap po namin noon sa Pilipinas. Ang makakain ng 3 beses sa isang araw ay isang pangarap. Nagpunta kami sa Saudi. Ang init ay parang impyerno, pero hindi kami pwedeng sumuko. Kung mabigo ang proyekto, magugutom ang aming mga pamilya. Buong Pilipinas ay desperado. Kaya't nagtrabaho kami na parang mga baliw. Natatandaan niyo pa ba nung bumisita ang aking ama?" Tanong ng hari. "Opo, kamahalan," sabi ng matanda. Kinabahan kami. Akala namin ay may nagawa kaming mali, pero lumapit siya sa amin. Isa-isang kinamayan at sinabing, kahanga-hanga ang mga kabataang Pilipino, mga taong tumutupad sa pangako. Hindi ito kalilimutan ng Saudi Arabia. Umiyak po kami, kamahalan, na ang isang hari ay tratuhin kaming mga dayuhan ng ganoon. Nangako kami sa aming sarili na gagawin naming isang dakilang bansa ang Pilipinas. At ginawa nga namin, patuloy niya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Natapos namin ang daungan 6 na buwan ng mas maaga. Dahil sa tiwalang ibinigay nyo, naitayo namin ang Pilipinas. Nagkaroon kami ng mga pabrika, mga barko, mga gusali. Kamahalan, ang Pilipinas ngayon ay bunga
ng tiwalang ibinigay ng Saudi Arabia noong 1973. Matagal na hindi nagsalita ang hari, Ginoong De la Cruz. Sabi niya, "Salamat, salamat sa pagtupad sa inyong pangako." Nang matapos ang tawag, lumapit ang hari sa bintana. "Timenta taon na," sabi niya. "Timenta taon na ang nakalipas. Nagtiwala ang aking ama sa isang mahirap na Pilipinas. At kahapon, iniligtas ng Pilipinas ang isa sa amin. Si Abdullah ay naglingkod sa aming pamilya mula pa sa panahon ng aking ama." Tumingin siya kay G. Sandoval. "Ginoong Presidente, pagkakataon na namin ngayon. Gusto naming maging kasosyo, hindi lang para tumulong, kasama nating lalakbayin ang susunod na kabanata." "Bukas," sabi ng hari, "bago ako umalis, magpapatawag ako ng press conference. Ipahahayag ko sa buong mundo ang 50 taon ng pagkakaibigan ng Saudi at Pilipinas at ang pangako ng pagsasama sa susunod na 100 taon. Kinabukasan, lumabas na ng ospital si Ginoong Abdullah, naglalakad. Mahigit 48 oras lang ang nakalipas mula nang halos mamatay siya. Alas 11 ng umaga, sa VIP lounge ng NAIA, mahigit 100 mamamahayag mula sa buong mundo ang nagtipon. Pumasok ang hari kasama si Ginoong Abdullah at G. Sandoval sa bansang ito. Simula ng hari, nakumpirma ko kung gaano nakalaki ang puno na itinanim nating 50 taon na ang nakalipas. Ang tiwalang iyon ang nagtayo sa Pilipinas ngayon. At ang Pilipinas na iyon ang nagligtas sa buhay ng isa sa amin. Itinaas ng hari ang 3 dokumento. Ngayon, ipinapahayag ko ang 3 bagay. Una, ang Saudi Arabia at Pilipinas ay pipirma ng isang 20 bilyong dolyar na kasunduan para sa medical technology cooperation. Pangalawa, ipagkakatiwala namin ang isang pangunahing Smart City District sa aming NEOM project sa mga kumpanyang Pilipino. At pangatlo, ilulunsad namin ang Vision 2050 project na magpapadala ng 10,000 kabataang Saudi sa Pilipinas para mag-aral. Ang Pilipinas ay aming kapatid. Pagtatapos ng hari, ang kasosyong pinagkatiwalaan namin, 50 taon na ang nakalipas ay nagligtas sa amin ngayon. Sa susunod na 100 taon, maglalakbay kami ng magkasama. 6 na buwan ang lumipas. Naging katotohanan ang mga pagbabago. Ang Royal Hospital sa Riyadh ay nag-adapt ng emergency system ng St. Luke's at bumaba ng 35% ang mortality rate sa unang taon. Dumating ang mga kumpanyang Pilipino sa NEOM. Libu-libong kabataang Saudi ang nagsimulang mag-aral sa Maynila. 1 taon ang nakalipas, bumisita si Dr. Miguel Santos sa Riyadh para magturo sa mga doktor na Saudi. Sinalubong ko siya sa airport. "Doktor, natatandaan niyo pa ba ang gabing iyon?" tanong ko. Ngumiti siya. "Siyempre, ang gabing iyon ang nagpabago sa relasyon ng 2 bansa. Hindi po," sabi ko. "Nagsimula ito 50 taon na ang nakalipas. Isang tiwala na hindi nabuo sa isang gabi, kundi binuo sa loob ng 50 taon. Ngayon, sa pader ng opisina ng kanyang kamahalan, 2 litrato ang nakasabit. Isang itim at puting larawan ng disyerto ng Jubail noong 1973 at isang larawan ng skyline ng Maynila sa gabi noong 2025. Sa ilalim nito, may nakasulat, "Ang tiwala ay naipapasa sa bawat henerasyon." Ikinararangal kong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ang butong itinanim namin 50 taon na ang nakalipas ay nagligtas sa amin ngayon, at sa susunod na 100 taon, ang punong iyon ay lalo pang lalago at yayabong. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Nais naming patuloy na ibahagi
ang mga tunay na kuwentong tulad nito.